natin yung mga graffiti sa mga pader-pader, di ba? Pero ngayon, meron na palang nauusong ganun sa 3D. Philippines. 3D street art. Yan, parang onting push na lang, tatalunin natin yung Guinness Oo. World Record na yan. Oo, di ba? Yan. Kailangan natin malaking pader. Oh, yan, malaking pala. And syempre, can you tell us something naman about yung Guhit Visual Arts Group? Bali po, nagsimula po siya mga way back 2011. Kami nga po yung dalawa sa mga founders. And gaya nga po bali hindi lang po hindi lang po bali 3D painting yung ginagawa namin. Bali, doon po kami nag-excel talaga sa 3D painting. Ayun, so hobby. Kayo rin po mismong dalawa, hobby nyo rin po yung mga pagdodrawing. Pero paano po at kailan at bakit nyo po sinimulan? Ang dami. Ano, kailan Doon muna at tayo sa bakit? paano. Paano? Kasi mahilig kami talaga sa painting. So Opo. may malaking pinagkaiba ang 3D painting kaysa sa karaniwang painting. Opo. So kasi ang 3D painting, usually na ginagawa natin yan sa floor, sa wall. Kung wala, nahuhulog-hulog na. Unlike sa karaniwang painting na sa canvas. Malaking diferensya kasi ang rason kung bakit nagkaroon ng 3D, ang malaking rason ay para ilapit ang sining sa masa. Ayun. So kasi yung mga painting sa canvas, madalas mo yung makikita sa Mga exhibit po. exhibit, Gallery. museum, which is yan ay hindi masyado napupunta ng Opo. karaniwang tao. Kasi may bayad. So may bayad yan, isa yan, pas mahal. Tama. So yung 3D painting is paraan para mapalapit ang sining para sa masa. So yun. Bali, meron po siyang interaction between the painting and the viewer. Ayun. So, I agree kay Sir Arnold, no? Kasi, kumpara tayong mga Pinoy, medyo kinakatamaran natin yan di ba? Bakit pa tayo pupunta ng mga art exhibit? Mas pinipili natin yung mga mamasyal na lang sa malls. Tsaka hindi natin masyadong na-appreciate kasi hindi natin naintindihan. Pero ngayon, syempre magugulat ka paglabas mo ng kalsada, aba, may painting sa labas ng kalsada namin. No? Nagiging appreciative ka. Pero, sir, bakit po napili nyo na i-pursue or itayo itong group na to? Una yon kasi noong una kasi hobby lang siya. Opo. So nagkakaroon ng mga nagko-commission. So Ayun. naisip na namin na what if kung ituloy-tuloy na namin at gawin na naming bread and butter din. Ayun. Yun. So doon nag-umpisa yung pagkakaroon ng grupo na Guhit Visual Arts na labas na sa PUP. So Big okay Four po. kasi isang grupo lang kami sa PUP na mga estudyante lang. Pero ngayon may mga professional talaga sa amin at gagawa kayo ng mga service para sa mga interior design. Ini-incorporate na yung 3D painting sa interior design at sa mga design sa buildings. So yun, doon siya nagkakaroon ng application bukod sa appreciation sa karaniwang 3D painting lang. Ayun. So Kaya maganda pala na sa iba-ibang aspeto pala natin pwede i-apply yung mga Ibang structure din pala para maging so, lively hindi lang pala talaga, pang no? kalye, hindi lang pang street, Oo, hindi lang pang correct. canvas, kundi pwede rin pala sa home natin to improve the aesthetic value. Para magkaroon naman ng artistic side yung mga bahay natin. Yan. At saka uso na yun ngayon, di ba, mga contemporary homes na parang hindi na lang, parang hindi naman let's say na nawawala na yung traditional, pero yung mga contemporary talaga, tas yung may mga artistic Oo. talaga na dating yung mga bahay, nauuso na talaga sa panahon ngayon. So, tamang-tama pala na naimbitahan natin sila, sir, dito. Swak. And what if, kung wari ako, gusto kong matuto ng Ayan na 3D tayo. painting? Yan. Paano ba sasali or may training ba na na ginagawa yung group? Bali, yung grupo po namin, parang sinabi din po kanina ni Kuya Arnold, parang mostly po sa mga member is from Polytechnic University of the Philippines. Opo. Pero balak po namin mag-expand ngayon, parang magpapa-audition po kami ng Oo, mga dapat bagong... lang kasi parang mga bagong artist naman Para po. mas madaming di ba, kasali. Pero requirement po ba na before mag-join sa group nyo is marunong na talaga or pwede naman pong turuan nyo sila? Siyempre requirements na talagang medyo kung hindi ka man talagang mahusay na may karunungan ka na dun sa Ayun. pagpipinta. Okay. Kasi kailangan na meron ka ng technical na alam Ayun. sa pagpipainting. Kasi yung 3D painting, yung Advanced na siya eh. advanced na siya. Kasi yung 3D painting, more than realistic na siya. So kung yung painting mo dapat realistic, tapos yung 3D painting, sasamahan mo pa siya ng technicality para dun sa illusion na maikikreate mo Ayun. kapag naggagawa ka ng 3D.
Yun talaga yung labanan. Oo, yung illusion na yun kasi parang buhay talaga eh. No? For example, may nakita nga ako yung shark. Alam niyo yun? Astig, di ba? Kaya Parang nga nakatingin sila ng shark. nag-hold ng mga audition sa mga gustong sumali. Pero ano naman po yung process kapag nagpapa-audition po kayo? Ano po yung mga karaniwan na pinapagawa niyo sa mga gustong sumali? Bali po, una po, siguro parang background check din po muna. And then, ayun po, parang pag-auditionin po namin sila. Tapos, siguro meron pong mga, siguro interview para sa screening, ganun din lang po. Ayun. So, syempre, pakita muna natin sa mga katribe Yes! natin. Oo, yung yung mga mga gawa sample nila, works syempre. ng mga guests natin for today para mabigyan sila ng glimpse Idea. kung gaano ka-talented ang mga Pinoy pagdating sa 3D painting. Uy, Wow, ayan pala Ayan yung yung shark shark. na sinasabi Okay. ko. Kayo po. Ayan. Ang galing. Clap, clap. wow. Di ba? Parang ano, parang dire-diretso. Buhay talaga, no? Buhay talaga. As in. The power of illusion. Mga Nawala katribe, yung hindi tao, po, pumasok mga na. katribe, hindi po yan kuweba sa Palawan or somewhere man. Flat lang po yan na pader. O yun. Wow. Para siyang futuristic na city. Tama. Katakot, no? Ala, ang galing. Ang galing ng mga umaarte, ah. Akala ko pati yung mga naka-post painting din. Yan, sa tutuban niya. Ayun. Ayun. Ay, ito, I like this. Uy, Parang totoo yung mga puno talaga na piniframe pa. Oh, may shadow Pati ba yung eh. painting po doon? Ano rin? Buhay na buhay, no? Para siyang parang photography ang dating. Parang siya, more on photographs imbes Ito. na. Alright. Pero more than 3D animation or art, for you, what is 3D? Or more than Oo. the illusion that... Siyempre, di ba yung mga May artists gago. kasi may Oh, may kanya-kanyang deeper perspective meaning pa yan sila dyan. pagdating sa field of art nila. Para sa inyo po, ano yung 3D painting? So yung 3D painting sa akin, isa siyang paraan para ma-express ko din yung sarili ko at isang paraan na para makapag-contribute ako para sa bansa natin na maimulat yung mga karaniwan tao na ang sining ay hindi lamang para dun sa mga elitista. Opo, Ito ay tama. para dun sa mga lahat kasi ang sining ay nagpapataba ng kaalaman ng utak, no? Opo. Kaalaman ng tao. So kung ikaw ay kung ang isang bansa ay may appreciative moment sa Opo. mga ganung bagay, ibig sabihin merong nangyayaring pag-unlad sa ating bansa. So yun ang magandang dapat pagtuunan ng mga kabataan natin ngayon. Yung mga ganun. Napakaganda ng sinabi. buti na lang Correct. na-appreciate ko yung mga art. So, ibig sabihin, may Seryoso, pag nakakatap... nagpupunta akong mall, dumadaan talaga ako sa mga painting para makita. Yeah. Yan. Pakitaan niyo naman po kami, Sir Oo, yung Arnold, kasi sa napansin wall natin, drawing. dala ni Kasi may dala po kayong sketch. Sir pad eh. Arnold yung kanyang mga sketch. Ito po parang principle lang po itong dinala namin. Kumbaga yung basics, Oh, yung basic. foundation ng skills ng pag-painting. Okay, let's see it. Ayan. Wow. Opo. Ating i-close So, up. ano, Can we tungkol close po up sa on the naman figure ito? po? Ito yung aspeto kung paano nabubuo ang isang 3D painting. So, ang 3D painting, ang trick niya ay nanggagaling sa line of sight ng tao o kaya ng camera. Perspective. Perspective. Ayun. Paglalaro siya ng perspective. For example, ito ang image na gusto natin buuin. Ito ang circles, no? Tapos nandito yung tao. Ang line of sight niya, itong linya na to. So, kapag ginawa mo siya sa flooring, yung line na under dito sa point na to, pati dito, siya yung magiging size nung iyong image. So, kapag tinanggal mo yung real image mo siya, yung real na image na to, ang matitira yung illusion na to, na painting na lang. So, madadaya ang mata ng audience o yung camera. So, ganun yung konsepto. Okay. Ayan. So, ano naman po yung tools na ginagamit nyo pag nag-3D drawing po kayo? Pag sa flooring, ang ginagamit naming materials is paint mismo. Water-based paint. Pag naman sa mga wood, yun din, water-based paint. At pag ganito sa papel, edi ito, pencil. So ito, meron pa kaming ibang example para makita nyo. Astig pala, mga So, katry. may mga measurement din yan pag Oo. ano. Meron din mga
meron din mga sinusunod na parang Formula. Mga technicalities. Okay lang. E is equals to X Hindi over naman Y. siya talaga formula, pero a bit of konting knowledge sa geometry ng konti. Ayun. at saka po yung pinagmamalaki din ng grupo namin. Meron po kaming sariling technique para Ayun. sa paggagawa po. Para maging unique. Para sa akin po talaga. Pero ito pong mga drawings nyo, kahit saang street nyo lang po, balak nyo po ba in the future na gawin siya sa mga streets ng Commonwealth Highway? Possible po, pero more on sa mga invitation po kami na gumagawa. Ayun. Ayun, invitational. May hawak ko si Kuya Arnold na isa. Ito, yan. Let's take a look at this next figure. Parang Rubik's ba to? Ay, parang nakatayo siya, no? Tingnan natin. Pa, kunwari street, ano siya. Yung trick po nun sa... Oh! Yan. Galaw natin, Yan. Yung trick nun sa 3D painting, Tetris. nagiging 3D paint lang siya. 3D, nakokompleto yung 3D illusion niya dun sa isang point lang. Yung Opo. tinatawag nating vanishing point. So kapag naglumipat ako ng ibang mode, ng ibang Hindi na po siya hindi magiging na siya 3D. magiging 3D. Opo, ayun. So pag ibinalik lang uli natin sa ganyan. May tanong lang po ako, may kinalaman ba tong square na to doon sa pagiging 3D din Yes, ng shadow. oo. Siya yung shadow, di ba? Parang nakalutang po Parang siya. siya nakalutang, siya yung effect. Ayun. So, Ano nangyayari? talagang kailangan po talagang i-consider yung perspective nung titingin para po talagang lumitaw yung pagka-3D. Ayan, may Oo. hagdan. Meron matang isa. Bali, isa lang po yung ano niya, parang projection, isa lang angle. Oh, yun, no? Ito. Galing. Perfect. Yan, so may yan, underground yung Saan upuan natin. Oh, yan. Ayan. So, yun yung tricks na nagagawa ng drawing na Ang to. galing, no? Oval dun, pero sa ano, Oh, bali, circle. So, yan kapag siya. parang hindi nyo po siya ma-appreciate kapag sa actual. Sa Ayun. picture o kaya po sa eye level po So, ma-appreciate. meron siyang distortion na nangyayari Opo. sa drawing mismo. So kaya pala kapag pine-present sa atin ni Kuya hindi pala tinitilt pa niya yung yung surface. Kaya pala yung naggagawa ng effect na yun. Ayun. Okay, so Parang gusto kong gawin yan dito sa sa set natin, mga pagkain na. Ang totoo, di ba? madedepress lang tayo kasi di natin nakuha sa bagay. Wag na pala. Ayun. So, ayun. sige, Ano sige. naman po yung message niya para sa ating mga ka-tribe na gustong matuto ng ganitong art? Or sila- any kind of art Yes. naman for that matter. Kahit hindi 3D, mapa-drawing man or painting or Invite nyo na rin sculpting. po sila dun Mm-mm. sa group. So, yung laging sinasabi namin sa kapwa naging may mga interest sa Opo. ganitong bagay, no? Hinihikayat namin na ipurso nila. Opo. Kasi kung dati kasi yung dati yung paniniwala na ang pag kumuha ka daw ng fine arts o kaya ng related sa arts ay walang kaperahan na makuha. Opo. Hindi yun totoo. Kasi hindi mo maiaalis na lahat ng bagay na nakikita mo ay laging kakabit ng art. Tama. So Correct. kasi tao tayo, so nag-appreciate tayo ng maganda. So lagi tayong nagdedepende kung anong maganda sa mata. So ibig sabihin, merong art sa mga ginagawa ng tao. So huwag kang matakot na i-explore ang ganitong sistema, yung ganitong kurso. Ayun. So, para kaya maging maganda pala. yung buhay natin. Parang Tama. it's always kumbaga, kung hindi man yung money, it's always the Oo. greater parang achievement para sa mga fine arts or Correct. nagpo-pursue ng art, yung na-express nila yung sarili nila and getting their message parang through sa mga tao nila. Tsaka diba? kung Through passion their mo yun, artwork. bakit mo iisipin yung pera, di ba? Tama. Siyempre, ipurso mo muna yung karir mo, Basta may tsaka na yung tsaka na yung sweldo. Pero, meron. Yun yung dapat Oo, natandaan. yun. Pero sir, i-promote nyo po Sir, yung inyong yes, mga so website Facebook na, page. yeah, Yes. website. Bali, kung gusto Facebook nyo pong fan makakita page. ng mas madami pang painting, punta po kayo sa www.guhitvisualarts.com. Tapos po sa fan page po namin sa Facebook, facebook.com/guhit.ph. Ayun. Ayun. Magsiguhit na tayo. Nako, mga thank you ka-tribe, po, diba? Sir Arnold, Sir Jordan, at Maraming kay salamat Sir po. Philip kanina. Ayan, sa pag-share ng, ng lumulutang na mga animation sa amin. Ayan. At talagang lumutang kami sa enlightenment dahil grabe talaga na parang nung una hindi kami aware na may technicalities pala Yes. talaga na ganun kalalim pagdating sa art. Parang nung una,
ako parang nagkaroon ng arc yung character ko sa episode na to. Pili ko rin naging Parang dati, artistic ano ako lang bigla. Tinitingnan ko lang siya as it is. Yung mga artwork, pag pumunta ako ng mga galleries, pag napapadaan ako sa mga malls kung saan may mga paintings. Pero ngayon, thanks sa mga guests natin, nagkaroon ako ng deeper Yes. understanding. Salamat po. Pagdating sa mga artwork na hindi lang pala siya basta-basta, and the effort and the skill na nilalagay nila para dito, talaga namang remarkable. Yan naman, maraming salamat ng marami sa panonood ng mga ka-tribe natin. Yes. Siyempre sa kanilang bahay. At siyempre sa online streaming natin. Yay! Kaya naman patuloy nyo i-like ang aming Facebook fan page, facebook.com/tribenet25, and follow us on Twitter at @tribe_25, and also on our Instagram account, instagram.com/tribe_net25. Yan nga ang aming online streaming live sa www.eaglenews.ph. Yes, Thank you so thank much. you, Alright, Mark. bye. Bye. Thank you for watching. Let's keep artistic.